Wala nang entro-entro. Wala nang nagawa ang mga aswang, kundi ang lumisan sa lugar na kanilang tinitirahan. Habang papalayo doon ang pangkat ni Nuli, kitang-kita nila ang pagtitig sa kanila ng mga aswang habang ito ay nakaupo sa lupang kanilang kinaroroonan. Manong, tama ba ang desisyon kong huwag tapusin ang mga yan? Tanong ni Nuli. Kung ito ay nais ng puso mo sa kanila, ay wala itong problema. Sana lay, sa pagbigay mo sa kanila ng pangalawang pagkakataon, ay maisipan nilang magbago. Sagot ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, pinili na nitong makapaghanap ng kanilang mapagpapahingahan upang lulutuin na nila ang bihag na kanilang nadawit sa sabungan na kanilang dinaanan. Habang binagtas nila ang daan papalabas ng palayan, panay naman ang pagkuha nila Nuli ng mga ligaw na sili na tumutubo dito na kanilang dinadaanan. Ayos yan mga iho, para naman makabawi ang katawan natin sa pagpapalabas ng pawis. Mabuti nga lang madiskarte itong si Nuli. Kaya nga gusto kong maglalakbay kasama kayo. Napakasaya sa daan dahil sa bawat baryong madadaanan natin, may sabong tayong maaabutan. Wika nito. Saan ba tayo magpahinga, Duming? Parang ang lawak-lawak naman ang palayan na ito. Wika naman ni Mang Carpio na nakasunod sa kanila. Sasagot pa sana noon sila Manong Duming, ngunit bigla itong natigilan nang makarinig sila ng pag-alulong ng mga aso di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nang marinig nila Danilo ang pag-alulong, agaran din naman silang sumipat-sipat sa buong paligid nila. Dahil sa kanilang mga narinig, alam nila Manong Duming na sinundan sila ng mga aswang na kamag-anak ng kanilang pinaslang. Manong, kami na ni Danilo ang bahala sa mga ito. Kayang-kaya na namin sila. Samahan niyo lang ang ating mga kasama. Saka ilang linggo na rin kaming hindi nakapaglaban Wika ni Nuli. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman silang bumaba ng kabayo upang harapin ang mga sumusunod sa kanila. Ang mga kasama naman nila noon, piniling itigil ang mga kabayo sa labas ng palayan upang panoorin ang magaganap na laban. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasipat nila Nuli ang paparating na mga kalaban nila. Nakayapak lang itong nananakbo sa napakaputik na palayan. Nakatayo din ang mga buhok nito na para bang kasing tigas ng alambre. Doon rin nasilayan nila Danilo sa mga kabataang sumusunod sa matandang mga aswang na animoy sigurado na ang mga ito sa gagawin nilang pagganti sa kanilang pamilyang namatay sa lupain. Dahil sa napagtanto nilang hindi na nila kayang baguhin ang mga desisyon nito, pinili niyang gamitin ang basbas ng diwata upang sagupain ang mga ito. Si Danilo noon, nakaluhod na ito sa lupa habang taimtim na nagdadarasal upang humingi ng karagdagang gabay sa kataas-taasan. Kung yan ang nais ninyo, wala na akong magagawa kundi bigyan ang inyong hinahangad. Nais niyong magiganti sa kabila ng mga kamalian ng inyong mga magulang. Labis akong humahanga sa inyong katapangan pero ang pagharap niyo sa akin
ay isang kamangmangan. Wika ni Nuli habang dahan-dahang nagniningas ang mga marka sa mga batok nito. Segundo lang noon ang pagitan nang magmukhang isang diwatang mandirigma itong si Nuli. Kasabay sa mga pangyayaring ito ay ang pagkuha niya sa tabak na nakasukbit sa kanyang bewang. Nang nasa kamay na niya ang tabak, unti-unti din namang nagniningas ang apoy nito. Kitang-kita ng mga aswang na yon ang pagliliwanag sa lupang kinatatayuan niya. Matapos niya itong gawin, ay ang pagsilay niya sa baluti ni Danilo na parabang baluti ng mga maharlikang engkanto. Pagtitig niya sa mga kalaban, kahit may kasama itong mga batang aswang, hindi ito pinakitaan nila Nuli ng awa. Alam niya kasing kapag iniwan niya ang mga batang yun ng buhay, yun ang magpatuloy ng paghiganti na inaasam-asam ng kanyang mga magulang. Maaring ibaling nito ang kanilang paghiganti sa mga inosenteng tao nang siyang hindi maaring paghintulutan ng ermitanyo. Alam niya kasi ang adhikaan nito, kung kaya't hindi niya maaring talikuran ito, at ilang minuto ang makalipas, doon na pa isa-isa ang pag-ungol ng kanyang kaharap. Matapos yan, kanya-kanya na itong nagwawala habang nagsisiiyakan. Ang mga batang kasama ng mga aswang ay kumakain ng lupa nang sa gayoy makahiram sila ng dagdag na lakas sa mga itim na engkanto na nakatira sa lugar na yon. Matapos nila itong gawin, pinili nilang paikutan silang dalawa ni Danilo upang pagtulungan sila. Sila Manong Duming naman at Mang Carpio ay piniling magmasid na lamang sa nalalapit na sagupaan sa pagitan nila Nuli kontra sa mga aswang. Sa pag-ikot ng mga ito sa kinaroroonan nilang dalawa, pinili nilang wag munang gumalaw upang pakiramdaman ang susunod na gawin ng mga kalabang yon. "Maganda ka, Danilo. Darito ang kanilang pinuno." Wika niya sa kaibigan niya na handa nang makipagpatayan. Biglang sumigaw noon ang matandang aswang habang papasugod sa kanya. Agaran din naman itong sinipat ni Nuli, kung kaya't nais niyang pagbigyan ang ataking gagawin nito. Si Danilo naman ang humaharap sa mga kasama nito, na papasugod din sa kanya. Kitang-kita pa noon ni Nuli ang pagtalsik ng ulo ng aswang sa ginawa ni Danilo. Nang makalapit naman ang matandang aswang sa kanya, agad din naman itong tumalon upang atakihin siya. Sa paglapit nito sa kanya, hinayaan lang naman niya ito upang gawin ang kanyang nais. Walang sabi-sabi, paglapit ng aswang kay Nuli, agad itong nagpakawala ng kalmot at pagkagat sa kanyang liig. Pinilit din itong patumbahin siya sa lupa upang madali siya nitong patayin. Pero habang patagal ng patagal ang pag-atake ng aswang, doon niya unti-unting napagtanto na walang epekto ang ginawa niyang atake sa antingero. Pagsipat niya sa pagmumukha ni Nuli, nakangiti lang ito sa kanya habang nagliliwanag ang mga mata sa dilim. Sa patuloy ng pagkalmot ng aswang kay Nuli, kitang-kita niya ang pagtalbog sa mga atake niya sa liig at dibdib nito na para bang isang uri ng gulong. "Huwag mo nang pagurin ang iyong sarili. Hindi ako tatabla ng ganong kahinang atake. Ang pagharap mo sa akin ngayong gabi, Manong, ay isang pagkakamali na iyong ginawa. Pasensya ka na.
dahil hindi ko na maaring buhayin ang inyong angkan at pamilya. Naway masaya kayong sumunod sa mga mahal niyo sa buhay na una nang namamaalam. Wika niya. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtaas niya ng tabak na nagliliyab at inundayan sa liig ng aswang na yon. Sa paghawak niya sa liig nito, halos hindi napansin ng aswang ang sobrang bilis ng paggalaw nito. Segundo lang noon ang naging pagitan nang matagumpay na mahawakan ni Nuli ang liig nito. Sa paghawak niya sa aswang, kitang-kita niya sa mga kasama nito ang labis na pahirap na binigay ni Nuli sa kanilang mga buhay. Kahit anong pagpupumiglas ng mga aswang na yon, sa pagkakahawak niya, wala itong magawa upang makatakas. Halos kasing tigas ng bato ang kanyang mga kamay na kahit ang daliri nito ay hindi mapagalaw ng mga aswang. Nang mapagtanto niyang wala na siyang kawala sa sugo ng mga diwata, pinili na lamang nitong sumigaw dahil sa takot. Nang masipat ito ng kanyang mga kasama, wala na itong nagawa kundi ang sugurin si Nuli. Sama-sama silang sumugod kay Nuli, pero ni isa sa kanila walang nagtagumpay na makalikha ng matinding atake sa sugo ng diwata. Alam nilang antingero ito pero wala silang pakialam dahil sa mahal sa buhay nila ang nakataya. Kaya pilit nila itong iniligtas kahit alam nilang walang silbi ang lahat na kanilang ginawang atake. Habang nakakatanggap si Nuli ng iba't ibang kagat at kalmot sa katawan ng aswang, hindi niya pa rin pinakawalan ang matandang aswang na kanyang hawak-hawak. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang iniangat ni Nuli ang aswang na yun sa lupa kung saan siya nakatayo. Nagpupumiglas pa ito, gawa ng nahirapan na ito sa kanyang paghinga. Dahil sa wala na itong nagawa para labanan ang lakas niya, pinili na lamang nitong harapin ang kanyang nalalapit na kamatayan. Dahil sa hindi kayang huminga nito, tanging pagnisay na lamang ng kanyang katawan ang kanyang nagagawa. Nang masipat ito ng kanyang mga angkan, tanging pagsiiyakan na lamang ang nagawa ng mga ito. Habang tinititigan ang dahan-dahang pagkawala ng buhay na isa sa kanilang kapamilya. Dahil sa kanyang ginawa, tuluyan na ngang namatay ang aswang na kanyang hawak-hawak kanina. Nang mapagtanto nitong tuluyan na itong nawala ng buhay, agaran din naman niya itong ibinalibag sa putikan ng palayan. Dapat hindi na kayo nagtangkapang gumanti para sa mga mahal niyong nawala na. Dapat isipin niyo na lang ang hinaharap ng inyong angkan at ipagsawalang bahala ang puot na inyong nararamdaman. Hindi na sana tayo hantong sa ganito kung sinunod niyo lang ang aking mga payo. Wika ni Nuli. Kasabay ng pagwika niya dito ay ang pagsisiiyakan ng mga natitirang mga aswang sa buong paligid nila. Habang pinagmasdan niya ang ginawa ng mga ito, hindi niya mapigilang makaramdam ng awa sa mga ito. Alam niyang kalaban ang mga ito, pero kahit papano, may awa pa rin siya sa mga nilalang na ito. Dahil sa awa ni Nuli sa mga aswang na yon, pinili niyang talikuran na lamang ang mga ito nang walang kahit na imik. Paglabas niya ng palayan, nakita naman niyang nakaupo si Danilo sa pilapil ng palayan na yon na naghihintay sa kanya. Paano na yan? Iwan nating buhay ang mga yan? Wika ni Danilo sa kanya habang humihit-hit ng tabako. Di bali na. Alis na tayo sa lugar.
Baka maubos pa natin yung mga yan. Wika niya sa kanyang sarili. Mga kaermitanyo, pasensya na po dahil sa madalang tayong nakapag-upload. Hindi kasi biro yung karamdaman ko ngayon eh. Bigla-bigla na lang ako atakihin ng tinatawag nilang anxiety. Tapos, nagpa-panic attack. Minsan nga hindi ako makahingi. Kaya kapag nagre-record ako, parang ang lalim ng higop ng hangin ko. Sana maintindihan nyo mga kaermitanyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana huwag kayong magsasawang makinig sa ating mga kwento. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik.